Mommy, hindi mo sinabi sa akin na si Daddy pala ang kinuha mong Gaganto Cyrus mascot. Binalingan niya ang anak at takang nagtanong. What did you say? Your daddy? Mascot? Binalingan din ni Missy si Caleb. Kahit hindi siya sagutin ng anak ay mukhang alam na niya na si Caleb ang Gigantosaurus na umakbay sa kanya kanina. Pinagkrus siya ng mga kamay sa dibdib. Kailan pa naging ulyanin ng mommy niya? Planong sumagot ni Sean sa ina nang biglang nag-ring ang cellphone ni Missy. Bagong numero ang tumatawag, kaya sinagot naman niya ito. Nagseryoso naman ang mukha ni Caleb nang makita ang pagsalubong ng dalawang kilay ni Missy habang pinakikinggan ang kausap mula sa kabilang linya. Missy, how was your son's birthday? Did he like the gift I prepared? Habang hawak ang cellphone, bumabaon naman ang kuko ni Missy sa palad niya. Hindi talaga titigil ang babaeng to hanggat hindi siya ginagantihan. Napakasama ng ugali nito. Napuno na siya ng tuluyan. Makikita talaga nito ang hinahanap sa kanya. Sinulyapan niya si Caleb, ngunit wala na ito sa kanyang inuupuan. Mabuti naman at hindi siya maririnig. Ngunit nagkamali siya ng inakala. Looking for me, ha? Napaigtad siya nang marinig niya ito sa kanyang likuran. Hello? Loko kang babae ka. Kasama mo ba si Caleb? Tanong ni Glee nang marinig ang boses ng lalaki. Sumilay ang ngiti sa labi ni Missy nang mahalata ang iritasyon sa boses ni Glee. Lalo niya itong gagalitin. Well, wala namang masama kung magkasama kami. Hindi naman nakakapagtaka kung mas hinahanap niya ako kaysa sayo. Ibig sabihin, mas maganda ang performance ko sa kama. Actually, nasa kama kami ngayon. Ha? Loko ka. Ano? Kinakain mo rin ba? Galit na ang boses ni Glee. Parang papatay na ito sa sobrang selos. Hindi. Hahaha, edi ikaw ang hindi marunong. Biglang humalakhak ito ng malutong. Ano kasi, nakakahiyamang aminin pero ilang oras na rin kasi siya ang kumakain. Malandi niyang pagkakasabi. Nakagat niya ang labi at patay mali siyang sinulyapan si Caleb. Namumula ang mukha niya nang makita ang kakaibang ngisi nito habang nakatitig sa kanya. Wala siyang pakialam. After all, alam naman nila pareho na hindi iyon totoo. Gusto niya lang mamatay sa galit si Glee. Wala ka talagang hiya. Sa akin hindi magagawa yan ni Caleb. Ngunit sa'yo magagawa niya. Hindi ako naniniwala. It's up to you. Bye. Oh, right there, boo. I miss it. Pahabol niyang ingay para lalong mainggit si Glee bago tuluyang pinatay ang tawag. Bakit mo pa kailangan mag-imagine kung pwede naman nating totohanin? Game? Nagsimula nang maglandi si Caleb sa kanya. Nilalaro nito ang ilang hibla ng kanyang buhok. Lumapit din si Mrs. sa mukha ni Caleb at malinding bumulong sa tenga nito. In your dreams, sagot niya bago ito tinalikuran. Shit. Napalunok si Caleb ng laway. Akala niya kanina'y hahalikan na siya ni Missy. Ngunit binitin lang pala siya. Gustong humagalpak ni Rovi ng tawa sa nasaksihan niya. Ngunit pinili niyang ilihim at baka siya naman ang pagbuntungan ng galit ng kanyang boss. Kilala pa naman niya ang boss niya kung paano ito mapikon. Si Missy habang naglalakad ay nagtipa siya ng ilang mensahe sa kanyang tauhan. I changed my plan. Send it now. Now? Kumpirma ng katext niya. Yes, make sure she will receive it right in her doorstep. Carbon copy, madam. Isang oras ang nakalipas. Napatulon si Glee nang makita ang pira-pirasong putol na kung anong bagay na nakakatakot sa labas ng kanyang pintuan. May note na nakalagay. Thank you for the gift. I just want to return the favor. Hope you like it. Missy! Sigaw niya habang nanginginig sa takot. Kahit walang nakasulat kung kanino ito nanggaling. Alam niya nang galing iyon kay Missy at gumaganti lamang ito sa kanya. Yoko! Agad na tawag nito sa tauhan. Madam! Tarantang lumapit ang gwardiya kay Glee nang marinig ang sigaw nito. Lalo siyang namutla nang makita ang hindi maipinta ng mukha ng kanyang babaeng boss habang nakatayo ito sa labas ng pintuan. Did you receive this box? Nandidiri niyang kinuha ang box at minuestra sa kanya. Nakikita mo ba? Sumagot ka!
Muntik nang ma-out of balance ang gwardiya nang ihagi sa dibdib niya ang kahon. Nagulat siya nang makita ang laman nito. Madam, I received it but I didn't know. You don't know because you're... Agaw ni Glee sa paliwanag ng gwardiya. But madam, I assumed you were expecting this delivery so I accepted it. Ayaw pa rin tanggapin ni Glee ang paliwanag ng kanyang tauhan. Dinakdakan pa rin niya ito. Kinamot ng gwardiya ang ulo. Tinitigan niya ang laman ng box. Madam, I think these are obviously fake. Tumigil sa kakadakdak si Glee dahil sa narinig. Bumaba rin ang tingin niya sa box na kasalukuyang hawak ng gwardiya. Kinuha naman ng gwardiya ang mga peking kamay at paa upang matitigan ito ng maayos. Nakuyom ni Glee ang kamao nang mapagtanto na peke nga ang pinadala ni Mrs. sa kanya. Gusto lamang siya nitong takutin. Malutong na halakhak ang pinakawalan niya dahil sa naging reaksyon niya kanina. Ngumisi siya. You're really full of play, Missy. Malutong na mura niya. Hindi kayang tanggapin ng sistema niya na naisahan na naman siya ni Missy. Throw it away. Take it from my sight. Galit siyang tumalikod sa gwardiya at padabog na bumalik sa kanyang silid. Missy, lalo mo lang binubuhay ang demonyo sa utak kong baliw ka. Nanilisik ang kanyang mga mata mula sa refleksyon ng salamin sa harapan niya. Ilang sandaling nagring ang kanyang telepono. Sinagot naman niya ito dahil bago sa kanya ang numero. How's my gift? Did you like it? Bungad ni Missy nang sagutin ni Glee ang tawag. Nagngingit-ngit naman ang kalooban ng huli. Lalong bumaon ang kuko sa palad ni Glee dahil sa sobrang pagpipigil ng kanyang galit. Do you expect me to say thank you? Nanunuya niyang tanong. Oh, there's no need to say thank you. Anyway, you're always welcome. Lalo lang siyang inasar nito. Nagtagumpay naman itong asarin siya dahil lumaapaw na ang galit niya ngayon. Baliw ka, Missy. Hindi ako titigil hanggat hindi ako nakakaganti sa'yo. Singhal niya rito. Agad na sumagot si Missy sa kabilang linya. Galit din ito. Bakit, Glee? Ano ba ang kasalanan ko sa'yo para gantihan mo ko? Kasi sa naaalala ko, ikaw ang unang sumira sa pagkakaibigan nating dalawa. Tumaas ang boses ni Missy sa kabilang linya. Kaibigan? Talaga bang naging kaibigan kita, Missy? Kung totoong kaibigan kita, hindi niyo sana pinatay si kuya. Alam niyong siya na lang ang tanging mayroon ako. Kasalanan ng kuya mo kung bakit yun nangyari sa kanya. Singhal ni Missy. Gusto niya lang bawian ang girlfriend niya na inagaw ng kuya mo. Sigaw ni Glee. Ah, really? Yun ba ang dahilan kung bakit ka pumayag noon sa pag-set up ng kuya mo? Sandaling tumahimik si Glee. Kinukuha lang ni kuya ang pagmamay-ari niya. Naisip niyang katwiran. Oh, sigurado ka bang yan talaga ang dahilan? O baka naman sadyang may tinatago ka lang na kalandian sa katawan, kaya ka pumayag? Ano ang napala mo? Nagawa mo bang makuha si kuya? Kahit na ilang beses kang bumuka ka sa harapan niya, hindi ka niya magagawang mahalin dahil hindi ka kamahal-mahal. Shut up! Parang sasabog ang telepono sa sigaw ni Glee. Nanginginig ang katawan niya sa katotohanan na hindi kayang marinig ng tenga niya. Kapag hindi ka tumigil? Kapag hindi ako tumigil, ano, ha? Anong gagawin mo? Anak ko na naman ang titirahin mo? Huwag na huwag mong susubukan na pakalaman ng anak ko. Tinitiyak kong trip lang sisingilin ko sa'yo. Alam mong paharap ako kung lumaban, Glee. Hindi ako katulad mo, na matapang lang kapag nakatalikod ang kalaban. Humagalpak ng tawa si Glee habang nakaharap sa salamin ng kanyang dressing room. Haha, ikaw na rin ang nagsabi niyan, Missy. Tama ka. Patalikod ako kung lumaban. Kaya wag ka nang magtaka kung may lagi akong nilalaan na sorpresa sa'yo at sa anak mo. Nakangising wika ni Glee. I almost forgot. Mabuti at sinabi mo. Muntik ko nang makalimutan na hindi lang pala isang sorpresa ang hinanda ko sa'yo para sa araw na to. Ilang sandali pa'y nakarinig si Glee ng mga katok sa pintuan. Nag-alangan siyang buksan ito at baka mabibiktima na naman siya ni Missy. Is this the present you've been waiting for, madam? Boses ni Junko ang maririnig sa labas ng pintuan. Pinili niyang buksan ang pintuan upang tignan kung yun nga bang inaasahan niyang delivery. Agad na bumungad sa kanyang maliit na kahon na kasalukuyang nasa kamay ni Junko.
Tiningnan niya itong mabuti. Ilang sandali ay sumilay ang ngiti sa labi niya nang matanto na ito nga ang pinadeliver niya. Tiningnan niya ang hawak na cellphone. Nasa kabilang linya pa rin si Missy. Muli niya itong kinausap. Haha, Missy, naisahan mo man ako kanina? Ngunit sa pagkakataong to, siguradong sigurado ko na wala ka ng kawala sa sorpresa ko sa'yo. Kinuha niya ang maliit na box at sinanyasan si Junko na pwede nang umalis. Tumalima naman ang gwardiya. Glee, hihintayin ko ang sorpresa mo. Siguraduhin mo lang na masosorpresa mo ako. Kundi, baka ikaw pa ang masorpresa ko. Pumalatak ng tawa si Glee. Mukhang magugustuhan mo to, Missy. Siguraduhin mo lang na maliligtas mo ang anak mo. Pagkatapos sabihin niyon, ay agad niyang binuksan ang maliit na box with full of excitement. Her remote control. Ito na ang magsasalba sa kanya sa kahihiyan. Hindi talaga siya binigo ni Pong, ang tauhan na kanyang inutusan upang subaybayan si Missy. Ito rin ang inutusan niya upang mag-set up ng bomba. Manood ka, Missy. Nag-set siyang kinuha ang remote control at may pinindot doon. Boom! Sinabayan niya ng pagsigaw ang pagpindot sa remote control. O ano, Missy? Kamusta ang anak mo? Heto siya, masayang-masaya habang kalaro ang mga kaibigan niya. Sagot naman ni Missy. Nagtaka si Glee. Wala bang nangyari sa kanya? Tanong niya. Wala, baka sa anak mo, mayroon. Bali walang sagot ni Missy. Kakasabi lang ni Missy nang biglang sumulpot ang tawag ni Phil sa screen ng cellphone ni Glee. Agad naman siyang kinabahan. Pinatay niya ang linya ni Missy at sinagot ang tawag ni Phil. Glee, dinala ko si John sa ospital. Nasabugan siya. What? Natulala bigla si Glee. Paanong nangyari na si John ang nasabugan? Gayong malino naman ang inuutos niya sa tauhan na anak ni Missy ang pinapatrabaho niya. Glee, naririnig mo ba ako? Nadyan ka pa ba? Naibalik niya ang sarili nang marinig ang pagtaas ng boses ni Phil. Oo, papunta na ako dyan. Bigla siyang nataranta na kinuha ang shoulder bag at lumabas ng silid. Papasok na siya ng sasakyan nang tumawag si Missy. Kumusta naman ang sorpresa ko sa'yo? Hindi makasagot si Glee dahil sa pagkatulala. Nakuyom niya ang kamao habang nagbabadya ang kanyang mga mata sa luha. Missy, loko ka talaga. Huwag mong idamay ang anak ko. Usal niya habang palabas ng bahay. Muling nagsalita si Missy. Ito ang tandaan mo, Glee. Sa tuwing pakikialaman mo ang anak ko, triple ang ibabalik ko sa'yo. Pagdating ni Glee sa ospital, agad siyang sinalubong ng mga nagbabagang tingin ni Phil. Pero hindi niya iyon napansin dahil sobrang nag-aalala siya sa anak niya. Nasaan si John? Humihingal niyang tanong habang iginagala ang kanyang paningin sa loob ng silid. Ngunit nakaharang ang katawan ni Phil sa labas ng pintuan. Isang sampal ang gumising sa diwa ni Glee mula sa mga kamay ni Phil. Nagtataka niyang tinignan ng lalaki habang hawak ang kanyang pisngi na namamanhid dulot ng pagkasampal nito. What are you doing? Parang iiyak siya sa sakit na nagtanong. Really? After what you did to our son, you still have the nerve to ask that? Nagtatakang tinitigan ni Glee si Phil. Hindi niya makuha ang gustong iparating nito. Ngunit naramdaman niyang may kinalaman nito sa ginawa niya sa anak ni Missy na bumalik sa anak niya. Gayunpaman, ipinagpatuloy pa rin niya ang pagmamaang-maangan. Galit niyang sininghala ng lalaki. At bakit ako ang sinisisi mo sa nangyari kay John? Anak ko siya at hindi ko kagustuhan na may mangyari sa kanya. Iniwan niya si Phil sa labas ng pintuan at diretsyong pumasok sa loob ng silid upang makita ang anak niya. John! Sigaw niya nang makita ang anak na nakahiga sa stretcher bed. May bendahe ang noo nito at may bahagi ng pisngi na nasunog. Akmang tatakbuhin ni Glee upang yakapin ang anak. Nang agad siyang pinigilan ng mahigpit na kamay ni Phil. Don't touch him. Wala kang karapatan na mag-alala dahil ikaw mismo may kagagawan yan sa sarili mo pang anak. Nagbabaga ang mga tingin ni Phil kay Glee. Binalingan naman siya ng babae. And why not? He's my son. Hindi ko kagustuhan ang nangyari sa kanya. Galit na tinabig ni Glee ang kamay ni Phil. Mayroon bang ina na kayang patayin ang sarili niyang anak? Sandaling hindi nakasagot si Glee.
So alam na nga ni Phil ang tungkol sa ginawa niya. Umiwas siya ng tingin at nagpaliwanag. Hindi si John ang dapat nasabugan, kundi ang anak ni Missy. Umigting ang panga ni Phil dahil sa narinig. Nababalo ka na ba? Nakalimutan mo na ba kung sino si Missy Valdelion? Paano ko makakalimutan ang peke kong kaibigan? Pagalit na tanong ni Glee. Ngayon, pinagsisisihan ko kung bakit sa lahat ng tao sa mundo. Mortal pa na kaaway ng pamilya ko ang naging kaibigan ko. Kaya't hanggat nandito ang galit sa loob ng dibdib ko, hindi ako titigil hanggat hindi ko nakikita na lumuluhod si Missy sa harap ko. Tinapunan muna ng masakit na tingin ni Glee si Phil bago pinagpatuloy ang paglapit sa anak. Hinayaan naman siya ni Phil. John, my son. Napaluha si Glee nang makita ang sitwasyon ng anak. Tulad ni Missy ay isa rin siyang dalubhasang surgeon, kaya mabilis lang sa kanya ang pagsuri ng mga posibleng pinsala sa katawan ng anak. Mabuti na lang at hindi ito gaanong napuruhan. Malaki ang pasasalamat niya na ito lang ang natamo ni John. Pero kahit na, galit pa rin siya dahil si Missy ang dahilan kung bakit ito nangyari sa anak niya. Kinuha ni Glee ang cellphone at agad na tinawagan ng taong inutusan niya upang maglagay ng pasabog sa laruan ni Sean. Gusto niyang malaman kung ano ang nangyari at bakit anak niya ang naputukan ng bomba. What happened? Why is my son the one who is injured and not Missy's son? Agad niyang tinalaka ng tauhan nang sagutin na nito ang tawag. Forgive me, madam. I had no idea Phil and John were also at Sean's birthday party. John brought the robot Caleb gave to his son. We're losing control of the situation, and I can't do anything about it. Someone intervened, and our plan is ruined. Mga walang kwenta. You make it sound like you're useless at all. Don't ever show yourself to me, or else I'll make you all suffer. But madam, how about the payment? Habol ng tauhan sa kabilang linya. Dahil sa narinig ay lalong umusok ang galit ni Glee. Payment? How could you demand a payment for your lousy work? So, you just want to ignore our suffering. You caused the death of my men. Nagalit sa kabilang linya. It's all your fault, not mine. Mga walang kwenta. May hinang nilalang. Matapos sabihin niyon, agad na niyang pinatay ang tawag. Magkasunod na umiling si Phil, matapos marinig ang mga sinasabi ni Glee. Ibahin mo ako, Glee. Kapag ako ang nagplano, pinaghahandaan ko at pinag-iisipan kong mabuti bago ako magpadalos-dalos ng desisyon. Ngunit hayaan kita sa pagpapahirap mo kay Missy at sa ibang tao. Sana lang sa huli, may matutunan ka sa mga ginagawa mo. Usal niya sa sarili habang nakakuyom ang kamao. Lihim namang napaisip si Glee sa mga salitang lumabas sa bibig ni Phil. Ano kaya ang ibig nitong sabihin? Para sa anak niya ay kaya niyang gawin ng lahat, maging masaya lamang ito at ligtas. Napaluha siya nang maisip ang ibig sabihin ni Phil. Kaya niya palang magpakababa at kalimutan na ng tuluyan si Caleb para sa kanyang anak. Ngayon na nakasilip siya sa kwarto kung saan nagpapahinga si John. Nagagalit siya sa kanyang sarili dahil alam niya nang dahil sa kagustuhan niyang makaganti ay buhay ng anak pa niya ang muntik nang mawala. Ang kanyang tanging kayamanan na mayroon at siguradong hindi siya tatalikuran. Mahal na mahal niya si John, higit pa sa buhay niya. Nabulag siya ng pagmamahal niya kay Caleb, kaya hindi nakita ang tunay na mahalaga para sa kanya. Kaya ngayon, laking pasasalamat niya kay Phil sa mga salitang sinabi nito. Na-realize niya ang mga pagkakamali niya. Salamat, Phil, sa pagbubukas ng isipan ko. Naiiyak na sambit ni Glee, na puno ng pagsisisi. Hindi mo kailangan magpasalamat, Glee. Dahil ako mismo sa sarili ko, ngayon ko lang na-realize ang mga pagkakamali ko. Naipilit ang sarili ko sa taong hindi ako gusto. At dahil doon, hindi ko nagamit ang salitang pagmamahal sa tamang paraan. Phil, salamat sa pagtanggap mo kay John bilang anak. Kahit na alam mong si Caleb ang pinipilit kong maging ama niya. Mahal ko si John, kaya hindi ka dapat magpasalamat sa akin. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo dahil hindi mo siya pinagdamot sa akin. Kaya kung mamarapatin mo, sana tanggapin mo ang alok ko. Hindi lang para sa atin, kahit para na lang kay John, maging buo tayo. Tumutulo ang luha ni Phil habang sinasambit ang mga salitang kailanman
ay hindi niya aakalaing masasabi niya kay Glee. Phil, marumi akong babae at alam mo yan, mababa lang ako. Hindi gaya mo na isang sikat at kilalang tao. Bakit naman ako ang pipiliin mo? Sabi ko nga para kay John, malay natin kung mag-work at sana subukan natin pareho para maging buo tayong pamilya. Salamat. Tinatanggap ko ang alok mo, Phil, para kay John. Sa ngayon, magdasal na lang tayo para sa kabutihan ni John at pagkagising niya. Siguro panahon na para magpakumbaba tayo kina Missy at Caleb. Nakangiting sabi ni Phil at niyakap na si Glee. Makalipas ang 1 linggo ay naging maayos na ang lagay ni John at gaya ng napag-usapan ay pupunta sila kina Missy para hingi ng kapatawaran. Panahon na para mawala ang galit sa puso nilang dalawa. Bitawan ang mga puot para muling makapag-umpisa kasama ang kanilang anak na si John. Mom, I want my robot. Sabi ni John. Nayakap na lamang na mahigpit ni Glee ang kanyang nag-iisang anak. Salamat po, Panginoon, sa kabila ng mga paghihiganti ko, mga masasamang ginawa. Tinulungan mo pa rin ako na mailigtas ang anak ko. Salamat po sa mga pagkakataong ibinigay niyo sa akin para magbago. Pinapangako ko po sa inyo na tutuparin ko ang sinabi ko kay Phil para sa anak ko at sa ikakatahimik na mga buhay namin. Muli ay maraming salamat po at patawad. Are you ready? Tanong ni Phil kay Glee. Yes, very much. Puno ng pag-asa na sagot niya habang akay-akay si John papunta kina Missy at Caleb. Mapapatawad nga kaya sila ng mag-asawa? Maniniwala kaya mga ito sa biglaang pagbabago ni Glee? Nagulat sila Missy sa biglaang pagpunta ni na Phil at Glee. Agad naman nilang pinatago sa safe place si Sean. Missy, hindi kami naparito para manggulo. Sabi ni Phil. Caleb, nandito kaming dalawa para humingi ng kapatawaran sa lahat ng ginawa namin. Masyadong magulo ang isip ko ng mga panahong yun at hindi ko naisip ang kapakanan ng anak ko. Alam kong mahirap paniwalaan dahil napakabilis ng pagbabago ng isip ko at pagsisisi. Pero marirealize mo pala ang pagkakamali mo sa panahong nangihina ka at kailangan mo ng masasandalan dahil nasa bingit ng kamatayan ng anak mo. Kaya bago pa mahuli ang lahat, humihingi ako ng tawad. Umiiyak na sabi ni Glee habang nakaluhod sa harapan ni na Caleb. Glee, parang kapatid na ang turing ko sa'yo. Magkaibigan tayo. At alam mo yan, kaya napakasakit para sa akin ang ginawa mo. Walang kapatawaran at naging sanhi ng pagkasira ng pamilya ko. Pero yung totoo, nagpapasalamat pa rin ako sa ginawa mo. Kasi kung hindi dahil sa'yo, hindi ko malalaman ang totoong nararamdaman ni Caleb. Dahil sa'yo nabuksan ang puso niya para iparamdam sa akin ang pagmamahal na minsan kong hiniling sa may kapal. At ngayon ay mukhang mabibigyan ng katuparan. Handa akong magpatawad, Glee. Matagal na panahon na. Mahabang sagot ni Missy habang umiiyak. Si Caleb naman hanggang ngayon ay nakikinig lamang sa tabi ni Missy. Glee, tumayo ka. Hindi mo kailangan gawin yan. Hiling lang namin ay sana tuparin mo na ang pangako mo na hindi ka na manggugulo. Sa ngayon, mas okay na sana kung lumayo na muna kayo at lalayo na muna kami. In time, mawawala na rin lahat ng sakit na dinulot natin sa isa't isa, kasama ng mga galit. Puno ng otoridad na sabi ni Caleb. Agad namang sumang-ayon si Glee at Phil. Glee, Phil, pinapatawad na namin kayo. Sana magsilbing aral sa bawat isa mga nangyari sa atin. Huwag nating hayaan ang sarili nating lamunin ng galit dahil alam nating walang magandang pupuntahan to. Isang mahigpit na yakap naman ang binigay ni Caleb sa minsang itinuring niyang anak na si John bago umalis ang mga ito. Sa kabilang banda, lihim na nakasilip si Caleb sa pintuan habang pinapanood ang kanyang mag-ina sa loob ng silid. Kasalukuyang binibihisan ni Mrs. si Sean. Napagod ito kanina sa paglangoy sa swimming pool kasama ang mga kaibigan na kasing edad lang din ito. Pinahatid na lang niya ang mga bata sa kanyang mga tauhan upang masiguro na safe ang lahat. Mommy, do you still love Dad? Tumigil sandali ang paghinga ni Caleb. Nang marinig ang tanong ng anak niya, kinakabahan siya na parang na-excite at hindi niya mawari ang nararamdaman niya habang naghihintay sa sagot ni Missy.
Si Missy ay nagulat din sa tanong ng anak, dahilan upang mahinto siya sa pagpapasuot ng pajama nito. "Why did you ask, Pinindot niya ang tungki ng ilong ng anak. Dad once told me I am the fruit of your love. That's why I'm asking you if you still love him." Nakasalubog ang dalawang kilay ni Missy dahil sa narinig. Si Caleb naman ay nakangisi dahil sa nakitang ekspresyon ng asawa. Ngunit napalis ang pagngiti niya nang marinig ang sinabi nito. "Baka gutom lang ang daddy mo nang sinabi niya yun, anak. You need to sleep. Bukas maaga pa tayong magsisimba." Nagawang ibahin ni Missy ang usapan nila ng anak dahil napalitan ng excitement ang mga mata nito. "Oh, Mommy, last birthday ko hindi natin kasama sa pagsisimba si Daddy. Ngayon kumpleto na tayo. Pwede ba natin siyang isama?" "Sean, hindi pwede. Maraming trabaho ang daddy mo." I'm free. Marami akong oras basta para sa anak ko. Agad na inagaw ni Caleb ang pagsasalita ni Missy. Hindi na siya nakatiis na pag-usapan ng kanyang mag-ina, kaya pumasok na kaagad siya sa loob ng silid. Bakit basta-basta ka nalang pumapasok dito?" Pinandilatan siya ng mga mata ni Missy. This is my house. Normal lang naman siguro na pwede akong pumasok kung kailan ko gusto. Nagtaas ang isang kilay ni Missy dahil sa narinig. Lumapit si Caleb at may binulong sa tenga niya. Let's talk about it later in my room. Pangit na nag-aaway tayo sa harap ng anak mo. Gusto pang sumagot ni Missy, ngunit nagtimpi na lamang siya nang ma-realize na tama naman ang sinabi nito. Mahigpit nitong hinapit ang baywang niya upang dumikit sa katawan nito. Agad naman siyang dumistansya at bahagya itong itinulak. "Matutulog na kami ng anak mo." Wika niya upang umalis na ito. Agad niyang kinarga si Sean at pinahiga sa kama. Sunod na rin siyang humiga sa tabi ng anak upang ipahiwatig na ayaw na niyang kausapin si Caleb. Matagal na nakatayo si Caleb habang nakatitig sa kanyang mag-ina. Habang ginagawa niya iyon, ay lumilipad ang utak niya kung paano siya makakadiskarte kay Missy. Hanggang sa naisip niya ang ideya. Saka pa lamang nakahinga ng maluwag si Missy nang maramdaman na lumabas ng silid si Caleb. "Akala mo makakaisa ka sa akin? No way!" Sa isip niya. 2 oras ang nakalipas. Muling pumasok si Caleb sa loob ng silid kung saan natutulog ang kanyang mag-ina. Dahan-dahan lang ang kanyang mga hakbang sa takot na baka magising niya ang mga ito. Napangiti siya ng matanto na mahimbing na ang tulog ng dalawa. Parang magnanakaw siya sa sarili niyang bahay. Plano niyang buhatin si Missy nang lalong humigpit ang yakap ni Sean sa katawan ng ina. "Pagbigyan mo ang daddy, just this time." Buong ingat niya ang tinanggal ang kamay ng anak. Parang sisigaw siya sa tuwa nang mapagtagumpayan niyang magawa iyon. Hindi nagtagal ay nagawa niyang ilipat si Missy sa loob ng silid niya. Pinahiga niya sa malaking kama at hinawi ang ilang hibla ng buhok na nakadakip sa pisngi nito. "I love you, Missy." Bulong niya habang unti-unting tinatawid ang labi nito. "I love Missy?" Usal niya nang marinig ang response nito na hindi natapos. Gusto niyang marinig ang kabuuan niyon. Ngunit hindi na nito dinugtungan pa. Bagkus ay yumakap ito sa kanya habang nakapikit pa rin ang mga mata. Lalo lamang siyang nag-init dahil sa ginawa nito. Ramdam na ramdam niya kung paano mabuhay ang alaga niya. Sana sa pagkakataong ito ay makuha na niyang muli ang asawa. Nakiramdam muna si Caleb sa magiging reaksyon ni Missy matapos maglapat ang mga labi nila. Nang makita na nasa mahimbing pa rin itong pagtulog, ay muli niyang sinakop ang mga labi ng asawa. Nakapikit pa siya habang ginagawa iyon. Gusto niyang namnamin ang lambot ng labi nito na matagal niyang pinananabikan. Gumalaw ng bahagya ang labi ni Missy, kasabay ng mahinang ingay. Mula sa pagpikit, nagmulat na mga mata si Caleb at tinitigan ng asawa habang magkalapat pa rin ang labi nilang dalawa. Buong akala niya'y magigising ang asawa at itutulak siya ngunit nanatili pa rin nakapikit ang mga mata nito. Sumilay ang pilyong ngiti sa labi niya nang maalala ang mga ganoong sandali sa buhay nila noon. Kailangan pa niyang mag-amoy alak at tumaktong lasing noon para lang may mangyari sa kanila ni Missy. Sa ganoong paraan, may lakas loob siyang angkinin nito buong magdamag. Nadadaig kasi siya ng pride niya at ayaw niyang aminin
na mahal niya ito. Malaki ang kasalanan niya rito. Siya ang unang nagbigay ng harang sa pagitan nilang dalawa. Dahil matatapos na ang kontrata, ay hindi pa rin niya ito nabubuntis. Nakabalik siya sa sarili nang hapitin ng kamay nito ang liig niya upang muntik na niyang madaganan ang katawan nito. Mabuti na lang at nakatukod kaagad ang isang kamay niya, samantalang pinoprotektahan naman ng isang kamay niya ang ulo nito na nakaunan ngayon sa bisig niya. Muli siyang nagkaroon ng pagkakataon upang titigan ng maamo at magandang mukha nito. I'm sorry, Missy, but I can't resist myself. Bumaba ang labi niya sa leeg nito. Lalo siyang nag-init ng maamoy ang mahalimuyak nitong pabango. Boo! Sandaling natigilan si Caleb nang marinig ang salitang iyon mula sa labi ng asawa. Matagal na niyang gustong marinig iyon at walang kapantayang saya niya. Kaya naman umakyat muli ang labi niya upang sakupin ang labi ni Missy. Boo, I want you. Parang lasing ang boses niya habang binibigkas iyon. I'm all yours, Boo. Take me. Kahit nakapikit, kusang may desisyon ang mga kamay ni Missy. Dahil kinakapa nito ngayon ang saplot na suot ni Caleb upang hubarin. Pakiramdam niya ay nasa ilalim pa rin siya ng kanyang dreams at kaulayaw ang dating asawa. Kahit sa panaginip man lang, ay mabigyan niya ng laya ang sarili na mahalin ito. Ngunit hindi pala siya nananaginip lang dahil tuluyan na nga siyang inangkin ni Caleb nang marinig ang mga sinabi niya. Parang muling bumalik sa pagkabirhen dahil ilang taong walang gumalaw sa kanya. Sinubukan niyang dumilat dahil pakiramdam niya totoong may nagaganap sa kanila. Nanlaki ang mga mata niya nang makita si Caleb. Hindi siya nananaginip. Totoong may nangyayari sa kanila ni Caleb. Akmang itutulak niya na ito nang sakupin muli ni Caleb ang labi niya. Hindi niya kayang pigilan ang sarili niya dahil aminado siyang na-miss niya rin ito. Sa ikalawang pagkakataon, nabuhay muli ang init sa loob ng pagkababae niya para sa asawa. Nagkunwari pa rin siyang tulog nang maramdaman na nakatitig sa kanya si Caleb at hinihintay ang reaksyon ng mukha niya. Napangisi siya nang makita na muli itong pumikit na mga mata para hindi niya mahalatang gising na ito. Baby Boo, your hands. Puno ng sweetness ang boses ni Caleb. Kinuha niya ang kamay nito na nakasabunot pa rin sa buhok niya. Samantalang si Missy, hindi alam kung tama ba o mali ang ginawa niya na muling pumatol kay Caleb. Kahit pa alam niyang mawawala ng katahimikan ang buhay nilang mag-ina. Pero nangyari na ang nangyari. Alam niya na hanggang ngayon, sa puso niya ay mahal na mahal pa rin niya si Caleb at walang makakapantay na kahit na sino. Will you marry me again? Laking gulat ni Missy nang bigla na lamang ilabas ni Caleb ang singsing mula sa kung saan. Yes, Caleb. I will marry you. Makalipas ang isang taon, ay muling nagpakasal sina Caleb at Missy. Isang kasal na pinangarap ni Missy dahil this time ay ramdam na niya ang pagmamahal ng kanyang asawa. Masayang-masaya ang lahat sa selebrasyon, lalo na ang dalawang batang magkalaro. Yes, sina Sean at John, kasama sina Glee at Phil sa mga imbitado ng pamilya. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Magiging okay din ang lahat. Hayaan mong matuto ang kambal mo. Huwag kang laging nakikialam sa problema nila. Only those who understand their own weakness can become truly strong. Sabi ni Jillian kay Miko. At dito na po nagtatapos ang love story ni Missy at Caleb. Kung may mahal ka na, huwag ka nang humanap ng iba. Anong akala mo sa love? Parang minute burger na buy one take one? Sa susunod na mag-iisip ka ng magagandang bagay, huwag mong kalimutang isipin ang sarili mo. Sa pagmamahal, fight for someone dahil gusto mong patunayan na ikaw ang karapat-dapat. Hindi yung dahil sa gusto mo lang talunin ang mga karibal mo. Matuto rin tayong magpatawad. Nobody is perfect, kaya nga lahat nagkakamali. At may mga pagkakamali na binibigyan tayo ng leksyon o kaya naman ay sinadya ng pagkakataon dahil ito ang daan sa pangarap na pagmamahal. Ang mahalaga ay magtiwala lang tayo sa itaas na lumikha sa atin dahil lahat ng nangyayari ay naaayon sa plano niya. Hindi mo man magustuhan sa ngayon, pero maiintindihan mo rin pagdating ng tamang panahon. Muli maraming salamat sa lahat ng sumuporta
sa love story ni Missy at Caleb. Marami pa tayong susunod na love story na sana ay suportahan nyo. Please like, share, and subscribe. Thank you and God bless. Love, My Views TV.